Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, itong Mindanao ay apektado pa rin itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kung bago po sa inyong pandinig, itong nasabing weather system, ito po yung tumutukoy sa lugar kung saan nagkakaroon ng pagsasalubong ng hangin na nagmumula sa Northern at sa Southern Hemisphere. Sa kanilang ang pagsasalubong nakakabuo nitong mga kaulapan na posible namang magdulot ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. At kasabay nga ng pag-iral nito ngayong araw, inaasahan natin itong maulap na panahon at mga tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa malaking bahagi nitong Mindanao hanggang dito sa Visayas at gayon din dito sa probinsya ng Palawan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog o yung mga tinatawag ding thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Sa puntong ito, pasadahan naman natin ang mga balitang panahon sa labas ng bansa. Unahin natin sa Indonesia kung saan umakyat na sa 47 ang patay dahil sa landslide dahil yan sa matinding pag-ulan doon. Sa ngayon, 15 katao ang pinaghahanap pa habang inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan. Sa Nigeria naman, 3 ang patay habang libu-libong mga hayop itong nasawi matapos ang di pangkaraniwang pag-ulan sa desyerto sa nasabing bansa. Ayon sa ulat, posibleng epekto ito ng climate change dahil sa loob ng 2 oras halos maabot na itong dami ng 100 millimeters na pag-ulan na kadalasang naitatala doon para sa isang buong taon. Sa China naman, 22 itong iniwang patay at 20 pa ang nawawala sa matinding pagbaha doon. Umabot sa 1.1 billion US dollars ang pinsala habang 200,000 tao na ang inilikas. At sa Paris naman, kinumpirma ng mga meteorologists na ang nakalipas na pag-ulan doon ang wettest spring sa nasabing bansa sa loob po yan ng 150 years. Matatanda ang libu-libong katao ang inilikas at binaharin maging ang mga makasaysayang lugar doon, kabilang ang mga museums at kinailangan pang ang ilikas ang mga paintings at iba pang art materials. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonia. Magandang umaga po sa inyong lahat.